Diyos mio, Safira! Nasisiraan ka na ba? Sigaw ng kaibigan niya sa kanya. Huwag mo nga akong sigawang bakla ka. Sinabi kong ayaw ko ngang mag-asawa, hindi ba? My goodness, Safira! Paano ka naman magkakaanak kung hindi ka magkakaroon ng boyfriend o asawa? Simple. Ano namang silbi ng pera ko kung hindi ko ito gagamitin, hindi ba? Nakangiting ani ni Safira. Ano bang ibig mong sabihin? Bibili ako ng sperm ng lalaki para iturok sa akin. Para nang sa ganun mabuntis ako. Ganun lang kasimple. Proud niyang sabi. Halos mabilaukan naman si Jassy sa kinain niya dahil sa narinig. Okay pa ba talaga yung utak mo, Day? Tanong ng bakla. Oo naman, okay pa sa alright ang utak ko. Kaya gagawin ko talaga kung anong gusto ko. Paano kung malaman to nila Sir Jacob at Ma'am Elena? Ano sasabihin mo? Sasabihin ko na nabuntis ako. Pero iniwan ako nung nakabuntis sa akin. Gaga ka ba? Hindi syempre. Matinutong pag-iisip ko kaya tulungan mo ako maghanap ng lalaki na bibilhan ko ng sperm. Ay, ewan ko sa'yo. Pati ako mababaliw sa mga kalokohan mo. Problemadong sabi ni Jassy sa kaibigan. Bilisan mo nang kumain dyan na magsimula na tayong maghanap ng magbibigay sa akin ng gusto ko. Naiiling na lang si Jassy na nakatingin sa kaibigan niya at kaagad ring tinapos ang kinakain niya. Bakit dito? Tanong ni Jassy sa kaibigan. Hindi mo ba nakikita? Maraming tao dito at dito tayo maghahanap ng lalaki. At syempre kailangan yung gwapo at malinis. Yun ang gusto ko. Ayoko sa dugyot. Ew. Natawa si Jassy sa sinabi ng kaibigan. Ewan ko sa yung babae ka. Hay, kung hindi lang talaga kita kaibigan eh. Thank you, Jazz. Ang bait mo talaga. Tumigil ka. Alam kong uutuin mo na naman ako. Smiyo. Natawa na lang din si Safira sa kaibigan. Sumapit ng hapon ngunit wala pa ring nakikita si Safira na tamang lalaki na siyang magbibigay sa kanya ng anak na gusto niya. Uwi na tayo. Kanina pang sumasakit ng paa ko dahil sa taas ng takong nasuot ko. Reklamo ni Jassy kay Safira. Bakit naman kasi ganyang kataas ang suot mong heels? Hindi ka naman rarampa? Ani Safira. Bukas na tayo ulit, Day. Sige na. Pakikiusap ng bakla at dahil pagod na rin siya ay pumayag na lang siya na umuwi na sila. Nakahinga naman si Jassy ng maluwag nang lumapat na ang pang-upo niya sa upuan ng sasakyan. Ay, ang sarap talaga sa pakiramdam kapag mayaman ka. Anya. Hindi rin madali ang buhay mayaman kung alam mo lang. Sabat ni Safira. Bakit ka naman magkakaproblema? Nasa iyo na nga ang lahat. Anya ng bakla. Alam mo ba na kahit mayaman kami, may problema din kami. Akala mo naman kung mayaman na wala ng utang. Meron pa din, kaya't wag mo nang pangarapin. Ani Safira habang nasa phone ang kanyang tingin. Hindi na lang nakipag-argumento pa si Jassy. Hinayaan na lang niyang pumikit ang kaibigan habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Pagdating nila sa bahay ni Safira, ay nagmamadaling bumaba ang dalaga. Hoy, dahan-dahan baka madapa ka. Ano ba nangyari sa'yo? Sita agad ni Jassy kay Safira. Nandito sila, Mami. Anya habang nakatingin sa magarbong sasakyan na nakaparada. Uy, ano naman ngayon? Ayaw mo yon? Dinalaw ka ng magulang mo? Hindi na pinansin pa ni Safira ang sinabi ng kaibigan niya. Mabilis na itong pumasok sa bahay at hinanap ang magulang niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Kanina pa kami dito naghihintay sa'yo pero kahit cellphone mo hindi ko makontak. Saan ka na naman ba nanggaling, ha? Sermon kagad ng ina sa kanya. Nagkatinginan si Jassy at Safira bago sinagot ang kanyang ina. Nilibang ko lang naman ang sarili ko. Nakakapagod din na maghapong kang nakaupo sa swivel chair at wala ka namang ibang ginagawa kung hindi ang pumirma, mag-review ng mga kontrata at kung ano-ano pa. Anya, maupo ka na at may bisita tayo. Saka palang napansin ni Safira ang lalaking nakadekwatro. Nakaupo habang hini-head to toe siya nito at ang malagkit na tingin nito sa kanya hindi niya pinalampas. Oo nga pala Gino, iho,
Ito ang anak kong si Safira. Safira siya si Gino, kasosyo ng daddy mo sa negosyo. Anya ng kanyang ina. Nakipagkamay ang lalaki kay Safira pero nakatingin lang ang dalaga sa kamay ng binata hanggang sa bawiin ni Gino ang kamay niya. Ano na naman bang ginagawa niya rito, ma'am? Tanong niya sa kanyang ina. Gusto ka lang niya makilala at makausap at Kung sasabihin mo na naman ang tungkol sa pag-aasawa, hindi na dad. Safira, dalaga ka na at nasa tamang edad ka na. Wala nga sa kanyang type ko sa isang lalaki, kaya't pwede niyo na siyang pauwiin. Walang prenong sabi ni Safira. Totoong wala siyang type sa lalaki at hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. And one more thing, Dad. Ayoko sa lalaking minamanyak ako kahit hindi pa ako nakahubad. Diretso niyang sabi bago tumayot at mangiiwan ng magulang niya. Pero tinawag siya ng kanyang ama. Kailan ka pa nawalan ng modo, Safira? Galit na sabi ng kanyang ama. Ngayon lang, Dad. Lalo na pag wala ring modo ang kaharap ko. Anya bago tuluyan ng umalis. Si Gino naman ay palihim na namura ang dalaga sa isipan niya. Hindi niya akalain na ganoon katalas ang dila nito. Iba sa una niyang tingin dito na akala mo, isang inosente. Ngunit kabaliktaran pala. At nainsulto siya doon. Unang pagkakataon na may babaeng gumaganon sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang ugali ng anak ko, Mr. De Vera. Hinging paumanhin ng Ginoo sa binata. Okay lang ho, naiintindihan ko. Papaano hindi na ako magtatagal, may pupuntahan pa rin kasi ako. Babalik na lang ako kapag may time ako. Magalang na anya ng binata. Pasensya ka na talaga. It's okay, don't worry. Ani Gino. Umalis na ang binata. Kita naman ni Safira mula sa bintana ang pag-alis ng sasakyan nito. Hoy, talaga bang hindi mo type ang lalaking yon? Ang gwapo nun ah. Makalaglag panty ang kagwapuhan. Tili ni Jassy habang tinatanaw ang papalayong sasakyan. Ayoko sa lalaking bastos. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ayokong mag-asawa. Ayoko sa mga lalaking manyak, bastos at walang respeto sa babae. Anya, naiiling na lang si Jassy na nakatingin sa kaibigan niya. Paano pag dumating ang araw na magkagusto ka sa isang lalaki? Never na mangyayari yun, Jassy. Mangyayari yun, Day. Hindi man ngayon, pero soon, makikita mo rin ang lalaki na siya magpapatibok ng puso mo. Anak lang ang gusto ko, Jassy. Yun lang. Wala nang iba. Matigas niyang ani. Hindi na lang siya pinatulan pa ng kaibigan niyang si Safira. Alam naman kasi nito na kahit anong sabihin niya, ay hindi ito nakikinig. Ilang araw pang nagdaan. Habang papauwi na si Safira ay bigla na lang nabangga siya sa isang matigas na bagay. Shucks! Bakit ba may pader dito? Anya habang hinihilot ang noo niyang bumangga. Nang mag-angat siya ng tingin ay isang lalaki palang nabangga niya. Are you okay, miss? I'm sorry, nagmamadali kasi ako kaya hindi agad kita napansin. Hinging paumanhin ng lalaki. Okay lang, kasalanan ko rin naman Pasensya na. Tumalikod na si Safira dahil late na siya sa dinner niya kasama ang kanyang magulang. You're late! Anya ng kanyang ina. I'm sorry ma'am, nasiraan kasi ang driver ko kaya't napilitan ako maglakad pa uwi. Bakit hindi ka tumawag para ipasundo kita sa driver namin? Okay lang po, magbibihis lang po ako saglit at babalik din ako kagad. Anya at tinalikuran na ang kanyang ina. Habang ang kanyang ama naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Masama kasi ang loob nito sa nangyaring sagutan nila ni Safira. Kaya ilang araw na itong walang imik. Bakit ang tahimik mo riyan? Huwag mong sabihin na nagtatanim ka ng sama ng loob sa anak mo. At anong gusto mong gawin ko? Nahayaan ko na lang siyang basta na lang tayong sasagutin. Ani Jacob. Napabuntong hininga si Elena. Kahit siya hindi niya iyon inaasahan na gagawin ng anak nila. Pagbaba ni Safira ay dumiretso na siya sa kainan kung saan naghihintay sa kanyang magulang niya. Tahimik na kumain sila hanggang sa basagi ni Safira ang katahimikan nila. I'm sorry, Dad.
Kung nagawa ko yun nung gabing yun, hindi ko lang gustong paraan ng tingin na ipinukol sa akin ng lalaking yun eh, na para niya akong hinuhubaran. Kahit sa mga schoolmate ko noon, hindi nila yun ginawa sa akin. Ang lalaking yun lang nakagawa nun sa akin. Sinserong ani ni Safira. Totoo kasi na walang lalaking nagtangka na bastusin siya noon, kahit nung estudyante pa lang siya. Naiintindihan ko, pero ayoko nang maulit yon. Baka sabihin pa nilang hindi kita tinuruan ng mabuting asal. Masisira pa ang imahe ko sa mga kasosyo ko sa negosyo. Ani Jacob, nakayo kong tumango si Safira sa ama niya. Pangakong hindi na po mauulit yon, Dad. Magalang niyang sabi. Okay, magpatuloy na tayo sa pagkain. Nakahinga ng maluwag si Elena nang magkapatawaran na ang mag-ama. Ito ang gusto niya sa kanyang mag-ama. Kung sinong nagkamali ay siyang hihingi ng tawad. Walang ama't anak sa kanila. Pag si Jacob ang nagkamali, kahit siya pang padre de pamilya, ay talagang hihingi siya ng tawad sa mga ito. Ganoon niya kamahal ang kanyang pamilya. Coffee? Napangiti si Safira nang marinig ang boses ng kaibigan niya. Alam na alam mo talaga ang gusto ko ah. Abay syempre naman. Para saan pa't naging kaibigan kita kung hindi ko naman alam ang mga ayaw at gusto mo? Nakangiting ani Jassy. Ito ang assistant ni Safira dahil ayaw niya sa mga hindi niya kilala. Si Jassy kasi ay nakakasundo niya ito sa lahat ng bagay. At alam nito kung anong mga ayaw niya. Good morning, ma'am. May meeting ka po mamayang 11 sa isang restaurant with Mr. Daryl Sarmento. Balita ng sekretarya ni Safira sa kanya. Thank you, Jinky ah. Makakaalis ka na. Yumuko muna ang sekretarya niya bago ito umalis. Ano, wala ka pa rin bang nakikita? Tanong ni Safira sa kaibigan niya. Wala. Ano kaya kung dumiretso ka nilang sa ospital? Siguro naman doon may makikita ka na. Kahit naman kasi hindi masyadong kagwapuhan ang mapagkuhanan mo ng sperm, hindi naman siguro mamamana ng bata yun. Maliban na lang kung siyang paglilihan mo. Ani Jassy. Later na lang siguro, Jazz. Marami kasi akong schedules ngayon na kailangan kong tapusin para iba na naman bukas. Anya habang nakasandal sa upuan niya. Kung nag-asawa ka pa, sana edi may nagpapatakbo sana ng kumpanya mo. Ayan ka na naman eh. Okay na ako sa ganito, kaya wag mo nang ulit-ulitin pa. Nakakairita na eh. Nakasimangot na sabi ni Safira. Nagkibit balikat na lang si Jassy habang umiinom ng coffee. Eksaktong 11:00 nang dumating si Daryl sa isang restaurant kung saan ay nakareserve para sa kamiting niya. Nag-order na muna siya ng pagkain para pag dumating ang kamiting niya ay kakain na lang muna sila. Late na ako, shucks. Baka wala na ngayon dun yung kamiting ko. Bakit ba kasi hindi mo ako ginising? Paninisi niya sa kaibigan na nakasunod sa kanya. Day, ang sarap ng tulog mo. Para ka kasing walang tulog kagabi. Pagdadahilan ni Jassy. Napatingin si Safira sa wristwatch niya. 20 minutes late na siya. Tatayo na sana si Daryl mula sa kinauupuan niya para umalis. Pero naudlot yon nang makita niya ang babaeng papunta sa kinaroroonan niya. Hello, Mr. Naudlot ang gustong sabihin ni Safira nang mamukhaan niya ang lalaki. You again? So, you're Mr. Daryl Sarmento? Yes. Maiksing sagot ni Daryl. I'm so sorry, Mr. Sarmento, kung late ako ng 20 minutes. Hingi niya ng paumanhin sa lalaki. It's okay. Since you're here, kumain na lang muna tayo bago mag-umpisa. Baka mas lalong lumamig ang pagkain. Ani Daryl. Okay. Maiksing sagot ni Safira. Matapos silang kumain ay saka palang nag-usap ng masinsinan ng dalawa. About business lang ang pinag-usapan ng dalawa at pareho silang seryoso habang nag-uusap. Hanggang sa parehong tumayo ang dalawa at nagkamayan. Thank you, Mr. Sarmento. Pasasalamat ni Safira sa kausap niya. Nakangiting pinagmasdan ni Jassy si Safira nang makitang matamistong nakipagkamay sa binata. Kaya hindi niya maiwasan ng tuksuhin to nang bumalik na sila sa kumpanya. Habang si Daryl naman ay hindi mawala sa isip niya ang matamis na ngiti ng kamiting niya.
Anong klaseng ngiti yan? Biglang nabura ang ngiti ni Daryl nang marinig ang tinig ng isang babae sa kanyang opisina. You? Surprise, darling? Hindi nakapalag si Daryl nang yakapin at halikan siya ni Sue sa labi. Kanina ka pa? No, kararating ko lang at ang sabi ng sekretarya mo, may ka-meeting ka kaya't hinintay na lang kita rito. Okay, kumain ka na ba? No, kaya nga hinintay kita dahil gusto kitang kasalo sa pagkain. Paglalambing ni Sue sa binata. Ipag-order kita. No need na, naka-order na ako at nandito na yun ngayon. Masayang sabi ni Sue. Si Sue Ramirez ang babaeng gusto ng ina ni Daryl sa kanya. Bukod kasi sa alam niya ang background nito, ay kilala rin sa larangan ng negosyo ang pamilya ng dalaga. Nang dumating ang pagkain, kahit pabusog ay napilitan si Daryl na samahan ng dalaga sa pagkain. Panay pa ang subo nito sa kanya pero ayaw niya talagang magpasubo. Pagkatapos natin kumain, umuwi ka na dahil mag-overtime ako ngayon at baka gabihin ako sa pag-uwi. Anya sa dalaga. What? Pero sabi ni tita sasamahan mo ko ngayon. Nagtatampong sabi ni Sue. Marami akong trabaho, Sue. Kung gusto mo talagang umalis, pasasamahan kita sa driver ko para ihatid ka. Pero ikaw ang gusto ko na maghatid sa akin ngayon. I'm sorry pero talagang busy ako ngayon. Bakit ba palagi ka nalang umiiwas sa akin ha? Dahil ba mahal na mahal kita? Kaya ka ganyan sa akin? Sue, please. No, wag mo kong hawakan. Palagi ka nalang ganyan sa tuwing gusto kitang makasama. Marami kang dahilan. Bakit ba ha? May nakikita ka na bang mas maganda sa akin? Kaya ka nagkakaganyan? Sino ba yon ha? Ipakilala mo siya sa akin. Nang makita niyang hinahanap niya. Hindi ka niya pwedeng agawin sa akin, Daryl. Sigaw ni Sue. Napahilot sa kanyang noo si Daryl at biglang nablangko ang ekspresyon nito. Baka nakakalimutan mo na kinakapatid lang ang tingin ko sa'yo, Sue. At kaya ka nandito dahil sa gusto ng mami ko. Pero hindi ko gusto. Tandaan mo na wala tayong relasyon, Sue. Ikaw lang nag-a-assume sa sarili mo na merong tayo. Prangkang sabi ni Daryl sa dalaga. Walang pasabi na kinuha ni Sue ang bag niya at iniwan ang binata sa opisina nito. Umiiyak siyang umalis kaya't nagtataka ang mga empleyado kung bakit umiyak to. Hindi naman lingid sa kaalaman nila na si Sue ang soon-to-be wife ni Daryl. Napabuga ng malakas na hangin si Daryl habang hinihilit ang sentido niya. Isa si Sue sa nagbibigay ng problema sa kanya at dumagdag pa ang kanyang ina. Dahil alas 9 na ng gabi at inaantok na rin si Daryl ay nagpasya na lang siya na doon na lang matulog sa opisina niya. Hindi naman problema sa kanyang pagkain dahil kumpleto siya nun doon sa kanyang kwarto kung saan ay nasa loob lang din ng opisina niya. Bakit gising ka pa? Nasa terrace ang dalaga habang nakaharap sa laptop niya. Tatapusin ko lang to, Jazz. Anya sa kaibigan. Inaya niya kasi ito na doon matulog sa bahay niya kaya ito nando doon. Bakit pati dito dinadala mo yung trabaho mo? Hindi na ba makapaghintayan bukas? Kailangan ko tong matapos para iba naman bukas. Mahinahon niyang sabi sa kanyang kaibigan. Ang sipag mo talaga, Inday. Kahit kailan ka. Ikukuha lang kita ng tsaa para mainitan niyang tiyan mo. Coffee na lang, Jazz, please, para hindi naman ako antukin. Tumangulang si Jazz at umalis na. Sumandal naman sa kanyang upuan si Safira. Nang umilaw ang phone niya. Hindi niya na sana titignan ang nag-text pero umilaw ulit yon. Agad na napaupo ng maayos si Safira nang mabasa ang text mula sa kanyang sender. Ba't gising ka pa? Anya. Naudlot ang tangkang pagpikit ng mga mata ni Daryl nang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niya itong dinampot at natagpuan na lang niyang sarili niyang nakangiti habang binabasa ang text ng dalaga. Hoy ha, anong ngiti yan ha? May nangyari bang hindi ko nalalaman? Ani Jassy nang nakabalik na ito. Wala, may nag-text lang. Agad namang napasilip si Jassy kung sinong nag-text sa kaibigan niya. Hala ka, Day! Iyan yung kamiting mo kanina, hindi ba? Siya nga. At paano kaya kung siya na lang? Tama!
Parang nanalo sa loto na sabi ni Safira. Bakit? Takang tanong ni Jassy. Sa kanya na lang ako bibili ng sperm. Nakangiti niyang sabi. Kaloka ka, Day. Kala ko naman kung ano na. Ay. O ba bakit? Pwede naman siya, hindi ba? Gwapo naman siya. Matangos ang ilong. May magandang pares sa mga mata. May saktong panga. At ang mukha niya perfect. Hindi nalugi pag sa kanya ako nagkaanak. Nakangiting sabi ni Safira. Humagalpak ng tawa si Jassy dahil sa narinig sa kaibigan. Anong nakakatawa doon? Tanong niya sa bakla. Tumigil ka nga riyan. Paano pag may asawa na pala yun? Sa tingin mo ba papayag ang asawa noon? So what? Anak ko lang naman ang kailangan ko, hindi naman siya. Kaloka ka? Ay, mababaliw talaga ako nito ng maaga. Ani Jassy. Dinner tomorrow? Anya ng kanyang text. Alam niyang busy rin si Daryl pero umaasa siya na papayag to. Dahil sa pagod ay hindi na nabasa pa ni Daryl ang text ni Safira. Matagal kasi itong nag-reply kaya ang akala niya tulog na rin ito. Napabuntong hininga si Safira nang walang sagot ang nakuha mula sa lalaki. Sabi sa iyo baka may asawa na yan. Matulog na nga tayo? Disappointed na sabi ni Safira sa kaibigan. Kaagad namang sumunod si Jassy sa kanya papasok ng kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Safira at Jassy. May lakad kasi silang dalawa. Habang si Daryl, saka pa lang niya nabasa ang text ni Safira nang matapos siyang kumain. What a wonderful morning. Anya habang nasa cellphone ng kanyang tingin. Mabilis niyang nireplyan ng dalaga bago siya nagbihis at pumasok na sa opisina niya. Walang problema sa kanyang gamit dahil kumpleto ang kwarto na yun ng mga gamit niya. Matapos ma-check up ang dalaga ay naghintay pa sila saglit para malaman kung wala bang sakit si Safira at kung wala bang diferensya ang matres niya. Gusto niyang makasigurado na maayos ang kalalagyan ng anak niya pag naturukan na siya ng sperm. Sigurado ka na ba rito? Baka magbago pang isip mo. Ani Roy na matamang pinagmamasdan ng kaibigan niya. I'm sure with this one, Roy. At sana hindi to makarating kila Mommy. Kung sino man ang lalaking magbibigay ng sperm niya para sa akin. Sana manatili tong sikreto Seryosong sabi ni Safira sa pinsan niya. Sinadya niyang doon magpa-check up para maging sikreto ang gagawin niya. Paglabas ni Safira sa opisina ng kaibigan, ay kaagad na sinalubong siya ni Jassy. Nag-reply na siya. Kaagad na balita ni Jassy sa kaibigan. Really? Yes, Day. Buksan mo na nang makita natin kung anong sagot niya. Ani Jassy. Nang buksan ni Safira ang text ay parang nagdingning ang mga mata niya. Dahilan para yakapin niya ang kaibigan na muntik nang matumba. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sa sobrang excited ni Safira, ay mas nauna pa siya na dumating sa restaurant kung saan sila magdi-dinner ni Daryl. Hindi halatang excited ka, Ani Jassy. Kasama niya ito pero sa ibang mesa ito nakaupo. Tumahimik ka na dahil nandito na siya. Ani Safira. Pasimpleng umalis sa mesa nila si Jassy para hayaang makapag-usap ang dalawa. Hi, kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang din. Pagsisinungaling niya. Natawa naman si Daryl dahil mas nauna pa sa kanya ang dalaga. Kaagad na pinaserve ni Safira ang in-order niya para makakain na sila. Ano nga bang dahilan at nagyaya ka? Pagbasag ni Daryl sa katahimikan nilang dalawa. Ibinaba ni Safira ang hawak niyang kutsara at uminom muna siya ng tubig bago siya nagsalita. Gusto kong bumili ng sperm mo. Magkano bang price mo? Muntik nang maibuga ni Daryl ang ininom niyang tubig dahil sa narinig. What? I said, gusto kong bayaran ng sperm mo. Magkano bang price mo? Seryosong sabi ni Safira. Akala ni Daryl ay nagkamali lang siya sa narinig. Anong purpose mo? Gusto ko ng anak. Bakit sa akin? Papaano kung may asawa ako at hindi siya papayag pag nalaman niya ang totoo? Siyempre naman ayaw niya na may kahati ang mga anak namin. Panunubok ni Daryl sa dalaga.
Gagawin naman natin tong sikreto. Isa pa, anak ko lang ang kailangan ko dahil hindi ko naman kailangan ng lalaki sa buhay ko. Diretso niyang sabi. At papaano pag hindi ako pumayag? 1,000,000, kapalit ng sperm mo. Ani Safira. Napatawa si Daryl nang wala sa oras. Hindi kasi niya inaasahan yon ang gusto ng dalaga sa kanya. At ganun pala ito kung mag-isip. Hindi mo na kailangan pang magbayad. Ibibigay ko ang sperm ko sa'yo ng libre. Sa kondisyon na ipakikilala mo sa akin ang anak ko. Ani Daryl. Deal! Walang pag-aalinlangan si Safira sa kondisyon ng binata. Good! So, kailan natin gagawin ang procedure? Magpapaschedule ako sa doktor ko. Tatawagan na lang kita kapag okay na ang lahat. Sure. Ani Daryl. Nagkamayan ng dalawa bago nagpaalam sa isa't isa. Habang nasa sasakyan, ay naipihig ni Daryl ang ulo niya nang maisip ang pinag-usapan nila ni Safira. Hindi niya akalain na yun ang gusto ng dalaga. At hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang pumayag sa gusto ng dalaga nang hindi nag-iisip. Ilang araw lang ang nagdaan, pareho nang nasa ospital ang dalawa para gawin ang plano ni Safira. Excitement at kaba ang nararamdaman ni Safira sa mga oras na yon. Ilang sandali pa'y natapos nang iturok sa kanyang sperm cells ni Daryl. Maging ang binatay gustong malaman ang naging resulta. Kaya't mula nang maiturok yun kay Safira, ay hindi na niya ito nilubayan pa. Bakit nandito na naman siya? Ani Jassy habang tinatanaw ang lalaking kalalabas lang ng sasakyan. Anong ginagawa mo rito? Masungit na ani ni Safira sa lalaki nang makapasok ito sa bahay niya. Nagtataka naman si Daryl sa ikinikilos ng dalaga. What? Umalis ka na. Hindi ko gustong makita yung pagmumukha mo dito. Masungit niyang sabi. Bakit? Ilang ulit na akong pumupunta rito, ngayon ka pa ba magsusungit? Basta. Umalis ka rito dahil kung hindi. Dahil kung hindi ano? Paghahamon ni Daryl. Hindi ka na muli pang makakabalik pa rito. Anya. At pwersahang pinaalis ang lalaki. No choice si Daryl kung hindi ang iwan ng babae. Ayon sa gusto nito. Mula sa hindi kalayuan, ay kita ni Sue ang pag-alis ng sasakyan ni Daryl, kaya't mabilis siyang lumapit sa bahay kung saan galing si Daryl at kumatok doon. Ay, bumalik! Ani Jassy. Ako nang magbubukas. Ani Safira sa katulong. Pagbukas niya ng pinto ay akmang pagagalitan na niya ang lalaki, nang hindi pala ito ang nasa labas. Sino ka? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sino ka sa buhay ni Daryl? At anong ginagawa niya rito? Babae ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Sue sa dalaga. Bakit? Sino ka ba? Ano ka ba niya? Nakataas kilay na tanong ni Safira kay Sue. Well, ako lang naman ang fiancé niya. Kaya ikaw, lumayo ka sa fiancé ko kung ayaw mong may kalagyan ka. Ani Sue. Tinatakot mo ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang na may kalalagyan ka kapag hindi ka lumayo sa kanya. Talaga ba? Fiancé ka niya? Pero bakit ang sabi niya single pa siya? Saka kung ikaw ang fiancé niya, wala kang pakialam. Fiancé ka lang naman niya. Hindi ka pa niya asawa. Ani Safira. Akmang papasok na siya sa loob ng bahay nang bigla nilang hilahin ni Sue ang buhok niya. Kaya't muntik na siyang mapasalampak sa semento. Walang hiya ka. Gusto mo sigurong turuan muna kita ng leksyon bago mo layuan ang fiancé ko. Galit na sabi ni Sue habang hila ang buhok ng dalaga. Napasigaw si Jassy nang makita ang nangyari sa kaibigan niya. Mabilis na inawat niya ang dalawa ngunit hindi papaawat si Sue. Bitiwan mong buhok ko, utang na loob, ano ba? Galit na pakikiusap ni Safira sa babae dahil masakit na ang anit niya sa kakahila nito ng buhok niya. Bitiwan? Hindi kita bibitiwan hanggang sa magtanda kang malandi ka. Agad na bitawan ni Sue ang buhok ng dalaga nang kagatin ni Safira ang kamay niya. Aray!
Napasigaw sa gulat si Sue nang mag-asawang sampal ang dumapo sa magkabilang mukha niya. How dare you to hurt me? Galit na sigaw ni Sue. Isa pang sampal ang dumapo sa mukha ni Sue. How dare you ka rin? Wala kang karapatan na saktan ako. Dahil kahit ina ko hindi ako sinaktan. At kayang-kaya kitang ipadampot kahit ngayon din. Dahil trespassing ka. Galit na sabi ni Safira. Ma'am Safira, nandito na po ang mga pulis. Parehong napalingon ng dalawa sa may gate ang dumating ang sasakyan ng mga pulis. Sorry ma'am, tumupad lang po ako sa tungkulin ko. Nag-peace sign pa ang katulong ni Safira sa kanya. Sa halip na magalit ay natawa pa siya. Paano ba yan? Sumama ka na lang muna sa kanila. Good afternoon ho ma'am. May tumawag po sa aming opisina na may nangyayari na kaguluhan daw dito. Magalang na ani ng pulis. Oo bigla na lang akong sinugod ng babaeng yan dito, kaya dalhin niyo na siya. What? No, hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Isusumbong ko kayo sa daddy ko. Sigaw ni Sue. Let's go miss, huwag ka nang pumalag nang hindi ka masaktan pa. Anya ng pulis. Pagbabayaran mo itong babae ka. Sigaw ni Sue, pero hindi na siya pinansin pa ni Safira. Girl, okay ka lang? Oh my goodness, Safira! Mabilis na binuhat si Safira ng driver niya dahil bigla na lang siyang nawalan ng malay. At dinala nila ito sa ospital. Kaagad namang inasikaso siya ng mga doktor. Hindi rin nagtagal ay napasugod din sa ospital si Daryl. Ano ba kasing nangyarit bigla na lang siyang nawalan ng malay? Nag-aalalang tanong ni Daryl sa bakla. Sinugod lang naman siya ng fiancé mo kuno. What? Yes, sinabunutan niya yung kaibigan ko. Kaya yun, pinahuli ni Safi sa mga pulis. Pagsusumbong ni Jassy. Hindi na nakapagsalita pa si Daryl nang lumabas na ang doktor na sumuri kay Safira. Kamusta siya, Dok? May sakit ba siya kaya siya nawala ng malay? Kaagad na tanong ni Daryl sa doktor. Ayon sa aking pagsusuri, wala namang sakit ng pasyente. Natural lang sa isang katulad niya na buntis ang mawala ng malay. Kasama talaga yan kapag buntis ka, maliban pa sa pagsusuka. Anya ng doktor. Hindi agad nag-sink in sa utak ni Daryl ang narinig, habang si Jassy naman ay napatakip na lang sa kanyang bibig. Are you sure, Doc? She's pregnant? Yes, she's 1 month pregnant. At pwede niyo na siyang puntahan. Excuse me. Hindi alam ni Daryl kung ano bang dapat na maramdaman niya. Ngayong nagtagumpay sila. Ngayon pa lang ay gusto na niyang palaging mabantayan ng dalaga. Naudlot ang pag-uusap ni Jassy at Daryl nang tumunog ang cellphone niya. Where the hell are you? Alam mo ba ang ginawa ng babae mo kay Sue? How dare her to hurt Sue? Galit na sabi ng kanyang ina sa kanya. Mom, baka nakakalimutan mo na ikaw lang may gustong maikasal ako kay Sue. At never mo pang narinig na pumayag ako sa kagustuhan ninyong dalawa. May diing sabi ni Daryl sa kanyang ina. At anong gusto mo? Hahayaan na lang si Sue sa presinto? Nasisiraan ka na ba? Hayaan mo siya dun nang magtanda siya. Sigaw ni Daryl sa kanyang ina. Sinisigawan mo na ako ngayon. Ha? Umiiyak na sabi ni Dina sa kanya. I'm sorry mom, okay? Pero ikaw rin ang dahilan kung bakit kita nasigawan. Kaagad nang pinatay ni Daryl ang cellphone niya at ibinusa. Saka siya bumalik sa kwarto ni Safira. I'm so sorry sa ginawa sa'yo ni Sue. Hinging tawad ni Daryl sa dalaga. Ngayong alam mo nang buntis ako, gusto kong lumayo ka muna sa akin. What? No. Kung hindi ka lalayo, ako ang lalayo sa'yo, kasamang anak ko. Ayokong may mangyari sa kanya dahil lang sa fiancé mo. She's not my fiancé, okay? Fiancé mo man siya o hindi, kailangan mo munang lumayo sa akin nang hindi madamay ang anak ko sa kabaliwan niya. Anak ko rin siya, Safira. Wala akong sinabi na hindi mo siya anak. Ang sa akin lang lumayo ka muna sa akin. Ani Safira. Okay. Pero kailangan kong malaman ang bawat hakbang na gagawin mo. At ayokong maririnig na umalis ka nang hindi ko alam. Ani Daryl.
Tumango na lang si Safira dahil ayaw niyang makipagsagutan pa sa binata. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Paano si Daryl? Maiintindihan din niya ako, Jassy. Hindi ko naman ipagkakait sa kanyang anak niya eh. Kailangan ko lang pansamantala tong ilayo sa mga taong gustong manakit sa akin. Mahinahong sabi ni Safira. Paano pag hinanap ka niya sa akin? Sabihin mo na babalik din ako sa tamang panahon. Ani Safira. Wala nang nagawa pa si Jassy para pigilan ng kaibigan niya. Inihatid na lang niya ito sa airport. Galit na naibato ni Daryl ang cellphone niya matapos malaman na wala na sa Pilipinas si Safira. Biglang dumilim ang mukha niya at parang gusto niyang manakal ng tao sa mga oras na yon. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Kanina ka pa walang kibo. Nakakahiya sa mga bisita natin, Daryl. Mahina ngunit galit na sabi ng ina ni Daryl sa kanya. Noong ko pa sinasabi sa'yo na ayoko nga magpakasal kay Sue. Ngunit mapilit kayo. Kaya wala kayong magagawa kung ayaw kong magpakasal sa kanya. Seryosong sabi ni Daryl. Saan ka pupunta, Daryl? Hindi sinagot ni Daryl ang ina niya. Patuloy lang siya sa paglabas ng bahay at kaagad nang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Nahihiyang humingi ng paumanhin ng ginang sa magulang ni Sue. Ramdam niya na galit ang mga ito at hindi niya ito masisisi kung magalit sila kay Daryl. Mabilis pa na lumipas ang panahon. Masayang nagdiriwang sa kanyang ikapitong kaarawan ng anak ni Safira sa ibang bansa, kasama ang pamilya niya at mga pinsan. Ilang taon na rin ang nakalipas nang maipanganak niya ang kanyang anak na si Darwin. Parang kahapon lang itinuro ko pa sa iyo ang sperm ng ama ng anak mo. Ngayon, malaki na siya. Tama ka. Parang kailan nga lang kalong-kalong ko pa siya. Sa mga oras na yun nasabi ko na, ganun pala kapag isa ka ng magulang. Lahat gagawin mo para sa kapakanan ng anak mo. Aniya habang nasa anak niya ang kanyang tingin. Paano naman ang ama niya? Wala ka bang balak na bumalik ng Pilipinas? Maawa ka naman sa akin. Busy na nga ako sa ospital, busy pa ako sa kumpanya mo. Kaya wala na akong love life eh. Ani Kier sa pinsan. Natawa na lang si Safira sa mukha ng pinsan niya. Don't worry. One of these days ay nasa Pilipinas na kami ng anak ko. Panahon na rin siguro para harapin ko ang galit ng ama niya. Paano pag kunin niya sa iyong anak mo? Lahat naman ay gagawin ko para hindi niya lang kunin ng anak ko, Kier. Alam kong matalino siya at alam ko na maiintindihan din niya ako. Nagkibit balikat lang ang pinsan sa sinabi niya. Sa Pilipinas naman ay abala ang binata sa ginawang report ng sekretarya niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Napatawag ka? Anya sa kanyang kausap. What? Are you sure? Okay, thank you. Agad tiniklop ni Daryl ang binabasang report at kinuha ang kanyang coat at shades. Daryl, babe, saan ka ba pupunta? Sasama ako sa'yo. Habol ni Sue sa binata pero hindi siya pinakinggan ng binata. Daryl, ano ba kanina pa kitang kinakausap? I'm busy right now, Sue, at wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. But I'm your... No, Sue. You are not my fiancé. You know that. Stop dreaming about that. I'm not the boy who deserves your love. I know you love me so much, but... Please stop it. Umiiyak na ani ni Sue. Ano bang meron siya na wala ako? I'm pretty and I'm rich. Hindi nasusukat sa perang pagmamahal, Sue. I'm sorry but I don't love you. Excuse me. Napaluhod sa semento ang dalaga ng talikuran siya ni Daryl. Para na siyang pinapatay sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Mom, susunduin po ba tayo ni Daddy? Tanong ni Darwin sa ina. Nasa airport na kasi sila at hinihintay na lang ang susundo sa kanila. Walang inilihim si Safira sa anak niya. Kilala nito ang kanyang ama dahil palagi naman itong nakikita ang picture ni Daryl. At alam niya na kapag nagkita ang dalawa, ay hindi maipagkakaila na ama nito si Daryl dahil kuhang-kuha ng anak niya ang muka, ilong, mata at labi ng binata.
Isang busina ng sasakyan ang nagpalingon kay Safira sa likuran niya. Hey, Safira, is that you? Nangunot ang noon ni Safira nang tawagin ng lalaki ang pangalan niya. Excuse me? Oh, nakalimutan mo na pala ako. I'm Gino. Ako yung gusto sana ng magulang mo na maging asawa mo. Mom, who's this guy? Tanong ni Darwin kay Safira. Oh, so totoo pala na may anak ka na. Pero walang asawa? Nakangiting sabi ni Gino. At sa tono nito ay tila iniinsulto niyang dalaga. Pero sa halip na magalit ay nginitian lang ni Safira ang binata. Yeah, his name is Darwin. And I'm proud na may anak ako sa ibang lalaki kesa sa'yo. Dahil hindi ko siguro masikmura ang kahambugan mo. Nakangiting ani ni Safira bago pinasadahan ng tingin ng lalaki. Hindi niya akalain na sa tagal ng panahon, ganun pa rin to. Hindi nga siya nagkamali sa pagtingin niya rito noon. Wow! Kahit may anak ka na matalas pa rin yung dila mo. Kaya ka naging single mom eh. Nangiinsultong sabi nito. Sweetheart! Nanlaki ang mga mata ni Safira nang malingunan ng lalaking papalapit sa kanila. Daddy! Tumakbo si Darwin papalapit kay Daryl. Kaagad namang ibinuka ni Daryl ang dalawang kamay niya para yakapin ng anak niya. I missed you, Dad. I miss you too, young boy. Sabik na sabi ni Daryl. Mr. Sarmiento? Yes, do I know you? Sabay kabig niya sa bewang ni Safira na hindi napaghandaan ng babae. Let's go, Dad. I'm hungry. Reklamo ni Darwin kaya kaagad na hinila niya si Safira. Habang nakasunod naman ang driver na siyang nagdala ng mga bagahe nila. Samantalang si Gino ay hindi pa rin makapaniwala na ang matagal na niyang gustong makasosyo sa negosyo ay siya palang ama ng anak ng babaeng matagal na niyang gustong maangkin. Pero sobrang ilap naman ito sa kanya. Damn it! Napahilamos naman si Gino ng kamay niya sa kanyang muka bago siya bumalik sa kanyang sasakyan. Ano ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na nandito na ako? Mahinang tanong ni Safira sa binata. I have my own ways, baby. At marami kang dapat na ipaliwanag sa akin mamaya. Balik na bulong ni Daryl sa dalaga. Napabuntong hininga naman si Safira. Hindi na siya nagtataka kung bakit alam ni Daryl ang pagbabalik nila. Dahil alam niyang may mga tauhan to na inutusan upang alamin kung saan sila nagpunta ng anak niya. Daddy, is this your house? Manghang sabi ni Darwin. Yes, son. This is my house. Let's go nang makapagpahinga na kayo. May sarili kaming bahay, Mr. Sarmiento. Tandaan mo na may kasalanan ka pa sa akin, kaya utang na loob. Fine. Pagsuko ni Safira. Alam niyang kahit na anong gawin niya hindi pa rin papayag ang binata na sa kanila sila dediretso. You stay here. Sasabihan ko lang mga katulong na ipagluto tayo ng pagkain. Tumalikod na si Daryl at naiwan ng mag-ina. Mom, you told me na may fiancé si Daddy. Nakasal na po ba sila? I don't know, baby. Bakit mo ba naitanong yan? Bakit hindi na lang kayo ni Daddy ang magpakasal? Nanlaki ang mga mata ni Safira at mabilis na tinakpan ang bibig ng anak niya. Malaki ka na, Darwin, at alam kong naiintindihan mo na ako. Malungkot na tumango si Darwin sa kanyang ina at hindi na nagsalita pa. Dinala ni Daryl ang dalawa sa kanilang mga kwarto para makapagpahinga muna. Pero si Safira ay hindi niya makuhang makatulog. Kahit gusto ng katawan niya, ayaw naman ng mga mata niya. Can we talk? Ani Daryl. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Bumangon sa kama si Safira at tinungo ang sofa kung saan nakaupo ang binata. About Darwin. Nangako akong ipapakilala ko siya sa'yo at kilala ka na niya. Gusto kong makilala siya ng magulang ko. At ng asawa mo? What? Hindi lingid sa kaalaman ko na may fiancé ka, Mr. Sarmiento. Imposible naman siguro sa loob ng 7 years ay hindi pa rin kayo na ikakasal ng iskandalosa mong fiancé. Ayokong madamay ang anak ko sa problema ng pamilya mo. Anak mo siya, kaya sana maintindihan mo ko kung bakit ko inilayo sa iyong anak ko.
I told you na wala kaming relasyon ng babaeng yun. At sila lang ang may gusto na maikasal kami. Kinakapatid lang ang tingin ko kay Sue. At hindi na magbabago yun. Ani Daryl. Kinakapatid o hindi man ang pagtingin mo sa kanya, labas na kami dyan. Problema mo na yan. Ayoko lang talaga na madama yung anak ko sa gulo. Naiintindihan ko pero gusto ko pa rin na ipakilala siya sa lolo't lolo niya. Wala na akong tutol dyan. Basta, nasa akin lang ang anak ko. Ani Safira. Don't worry. Wala akong balak na kunin sa yung anak natin. Dahil alam kong mas maaalagaan mo rin siya kaysa sa akin. Nakahinga ng maluwag si Safira dahil sa narinig. Ang akala niya ay kukunin na ni Daryl sa kanyang anak niya. Mababaliw siguro siya kapag nangyari yon. Kinabukasan ay maagang inihatid ni Daryl ang mag-ina niya sa bahay ng magulang nito. Hindi na muna tumuloy si Safira sa kanyang bahay dahil gustong makita ng anak niya ang kanyang lolo't lola. Mabuti naman at andito na kayo. Kung hindi ka pa tumawag ay hindi ko malalaman na nakabalik na pala kayo. Anya ng kanyang ina. So, totoo nga. Siya ang ama ng anak mo. Anya ng ama ni Safira. Dad, papasukin mo siya dahil gusto ko siyang makausap. Seryosong tura ng ama ni Safira. Kaagad naman na tumango si Daryl nang lingunin siya ni Safira. May nakakita sa inyo sa airport. Kaya naman nalaman namin ang totoo na siya pala ang ama ng anak mo. Anya ng kanyang ina. Galit po ba si Daddy? I don't know. Tignan na lang natin ang resulta kapag nakalabas na ang lalaki yun sa opisina ng ama mo. Anya ng kanyang ina. Kung ikaw ang ama ng apo ko, bakit hindi mo pinananagutan ng anak ko? Mahinahong tanong ni Jacob kay Daryl. Dahil wala naman po kaming relasyon. Pagtatapat ni Daryl. What do you mean? Papaano kayong nagkaanak kung wala naman pala kayong relasyon? Gusto niya hong bilhin ang binhi ko pero ibinigay ko ito sa kanya ng libre. At ang kapalit ay ipakilala niya sa akin ang anak ko at hahayaan niya ako na maging ama ng anak niya. Kaagad na naintindihan ni Jacob ang sinabi ni Daryl sa kanya. Gaano mo ka gustong anak ko? Kaya mo bang baguhin ang paninindigan niya na anak lang ang kailangan niya at hindi ang lalaki sa buhay niya? Nakikipag-deal ho ba kayo sa akin? Parang gano'n na nga. Marami na kasi akong lalaking gustong ipakasal sa kanya. Pero bawat isa sa kanila ay inayawan niya. Ayoko namang pilitin siya dahil may karapatan naman siya na pumili sa gusto niya. Mahal ko ang anak ko at ayokong makita na ganyan lang siya. Paglabas ni Daryl ay kaagad na nagpaalam siya sa kanyang anak at kay Safira. Kay Darwin ka lang dapat magpaalam at hindi na kailangan pa sa akin. Ani Safira sa binata. Ina ka ng anak ko, kaya kung magpapaalaman ako sa anak ko, dapat sa'yo rin. Mabilis na hinapit ni Daryl ang bewang ng dalaga at hinalikan to sa noo at sa labi na hindi inaasahan ni Safira. Pervert! Sabay hampas ni Safira sa lalaki. Napangisi si Daryl sa naging reaksyon ng dalaga. Alam niyang wala pang lalaking nakakahalik dito. Kaya naman gano'n na lang ito kung mag-react. Babalik ako mamaya, okay? Kumindat pa si Daryl habang sumasakay sa kotse. Hindi alam ni Safira kung bakit nakangiti siya sa pagkindat ng binata sa kanya. Unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Uminit pang pisngi niya dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Uy, kinikilig siya. Anya ng kabilang bahagi ng isip niya. Kaagad niyang sinaway ang sarili niya at isinintabi ang nararamdaman niya. Pagdating ni Daryl sa bahay niya ay ang ina kagad niyang bumungad sa kanya. At kasama nito si Sue na namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Ano itong nalaman ko ha, Daryl? Nagkaanak ka sa ibang babae nang hindi namin nalalaman? Yes, ma'am. Pag-amin niya sa ina. Hindi ka na ba talaga nahiya sa pamilya ni Sue, Daryl? Hindi lang silang pinahiya mo. Maging ako at ang pamilya natin pinahiya mo ng husto. Hindi ako makapapayag na makatungtong sa pamamahay kong anak mo. Maliban na lang kung anak yan ni Sue. Galit na ani ng kanyang ina. Naririnig mo bang sinasabi mo, ma'am? He's my son for goodness sake. Kung hindi mo man siya matatanggap, I don't care. Wala akong pakialam. Dahil kaya ko naman silang buhayin ng hindi umaasa sa inyo. And one more thing.
Huwag kang gumawa ng hakbang na maaaring mawala ang respeto ko sa'yo. Mahinahon pero may diin na sabi ni Daryl sa kanyang ina. Napaiyak na lang ulit si Sue dahil sa narinig. Mukhang wala na nga siyang pag-asa pa kay Daryl. Dahil kung meron pa, dapat noon pa ito nagkagusto sa kanya. Kinagabihan ay isang mamahaling bulaklak ang dala ni Daryl para ialay sa ina ng anak niya. Tinukso naman kaagad ni Jassy ang kaibigan niya. Ngunit kinurot lang siya nito. Tumahimik ka nga dyan. Nakakahiya kay Daryl. Aba, at kailan ka pa nagkaroon ng hiya sa isang lalaki, ha? Nakangiting sabi ni Jassy. Matagal na niya itong hindi nakita kaya gano'n na lang to kung makatukso sa kanya. Sa tagal din ng hindi niya ito nakita ay masasabi ni Safira na malaki na ang pinagbago nito. Kung noon ay lalaki pa rin tong manamit, ngayon ay talagang nilantad na nito ang tunay na siya. Mabuti na lang at tinanggap siya ng magulang niya kahit ganun siya. Paano, maiwan na muna kita rito at nandito na ang knight in shining armor mo. Sira ka. Ngumiti lang si Jassy at iniwan ng kaibigan. Nagustuhan mo ba? Alam ko, paborito mong bulaklak na yan eh. Yeah, thank you. You're welcome. I'll do my best to make you mine. Nanliligaw ka ba? Parang gano'n na nga. Paano ka naman nakakasiguro na gusto kong magkaroon ng lalaki sa buhay ko, Aber? I'm pretty sure, baby. Nakangiting ani ni Daryl. Ang yabang. Natawa na lang din si Daryl sa sinabi ng dalaga. Hindi lang isa, 2 o 3 beses na nagpabalik-balik si Daryl sa bahay kung nasaan ang dalaga. Kung hindi maraming beses niya yung ginawa, makuha lamang ang loob nito. Ako na maghahatid sa'yo. Daryl, hindi mo naman kailangan gawin yan dahil may driver naman ako. Tanggi ni Safira. Bumalik na kasi siya sa kanyang trabaho bilang CEO sa kanyang kumpanya, kung saan ay ang pinsan niya ang nagpapatakbo sa loob ng ilang taon. Mabuti na lang at mapagkakatiwalaan to, kaya't hindi na siya na problema. O sige, kung ayaw mo talagang magpatanggi, ikaw ang bahala. Ani Safira habang nakangiti. Hinayaan na niya ang lalaki na siyang mag-drive para sa kanya. Welcome back, Ma'am Safira. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado niya sa kanya. Batid sa mga ito ang saya nang muli siyang makita. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa loob ng ilang taon na hindi niyo ako nakasama, ganun pa rin ang pagtingin at respeto niyo sa akin. At dahil dyan, ililibre ko kayong lahat. Nakangiti niyang sabi sa mga empleyado niya. Nagsigawan at nagsipalakpakan ng mga tauhan ni Safira. Namangha naman si Daryl sa nakikita niyang pagmamahal ng dalaga sa mga tauhan nito. Mahal na mahal mo talaga ang mga tauhan mo, no? Ani Daryl sa dalaga. Siyempre naman, dahil wala naman ako sa kinaroroonan ko ngayon kung wala sila. Nang dahil sa kanila kaya lumago ang kumpanya ko. Dahil hindi lang sila mababait, mapagkakatiwalaan at dedicated sila sa kanilang mga trabaho. Anya. Dedicated din naman ako pagdating sa iyo. Kailan mo ba ako sasagutin? Tanong niya sa dalaga habang nasa labas ng building ang kanyang tingin. Pwede na siguro ngayon? Really? Yes. You mean, sapat na bang dahilan na kailangan kita sa buhay ko at ng anak ko? Anak natin, baby. Thank you. Niyakap ni Daryl ang dalaga at hinalikan to sa labi. Halik na puno ng pagmamahal. Nakaalis na si Daryl pero si Safira ay hindi pa rin makapaniwala na sila na ni Daryl. Parang kailan lang ay wala siyang paki dito dahil ang tanging habol lamang niya dito ay ang anak niya. Pero sa paglipas ng taon ay unti-unti niyang na-realize na kailangan pala niya ng lalaki sa buhay niya. Pero kung ibang lalaki at hindi si Daryl ang makakasama niya ay hindi bali na lang. Papayag na lang siyang maging matandang ina. Huwag lang siyang mapunta sa lalaking ang katawan lang niya ang habol. Buong maghapon ay nakababad lang ang tingin ni Safira sa kanyang laptop at nawawala lang ang tingin niya ron kapag kumakain at magpapahinga siya. Sige na, Jazz, pumayag ka na. Alam mo naman na wala akong ibang gusto na maging assistant kung hindi ikaw lang, di ba? Pangungulit ni Safira sa kaibigan niyang bakla. Ay, ewan ko ba kung bakit hindi kita matanggihang babaita ka?
O siya, sige na, papasok na ako bukas. Basta't ilibre mo ko, ha? Aba, yun lang pala eh, walang problema. Ani Safira. Kinabukasan, tulad ng pangako ni Jassy ay bumalik na nga siya bilang personal assistant ni Safira. Habang busy sa trabaho ay hindi na malaya ni Safira na isang buwan na pala niyang sinagot si Daryl. Uy, saan ba tayo pupunta? Bakit may piring ang mga mata ko? Tanong niya sa nobyo. Bigla na lang kasi siya nitong sinundo sa kumpanya at piniringan ng mga mata niya habang bumabiyahe sila. Malalaman mo rin mamaya, relax ka lang, okay? Ani Daryl, kaya walang ibang nagawa si Safira kung hindi ang hintayin kung kailan sila hihinto. Nandito na tayo. Ani Daryl at inakay ang dalaga palabas ng sasakyan. Let's go? Ipinasok ni Daryl ang dalaga sa isang building at inakay ito pasakay sa elevator. Bakit tayo naka-elevator? Anya, pero sa halip na sagutin ni Daryl ang tanong niya, ay kinintilan lang niya ng halik ang labi nito. Nakakailang halikan na ba sa araw na to? Tanong niya sa binata. Mahina namang natawa si Daryl pero hindi pa rin siya nito sinasagot. Pagdating nila sa taas ay pumasok sila sa isang pinto. Pagsara noon ay saka palang inalis ni Daryl ang piring sa mga mata niya. Oh my gosh! Napatakip si Safira sa bibig niya nang makita kung nasaan sila. Kaninong kondo to? Bakit? Oh no! Happy Mansari baby! Bati ni Daryl sa kanya. Hindi makapaniwalang nakatingin si Safira sa paligid niya. Nasa isang rooftop sila at kita ang nagagandahang mga lights sa baba kung saan sila naroroon. I'm sorry, nakalimutan ko. Hinging tawad ni Safira pero nginitian lang siya ni Daryl. It's okay baby. Don't worry, I'm not mad at you. Dahil lang sa nakalimutan mong mansari natin. This is the first time na nagdala ako ng babae dito sa kondo ko. At ikaw lang dinala ko rito. We, sigurado ka ba? Paninigurado niya. Yes, at may regalo ako sa'yo. Kaagad na pinatalikod ni Daryl ang nobya niya at naramdaman na lamang ni Safira ang isang malamig na bagay na nasa liig niya. Isa yung diamond necklace na sinadya pa ni Daryl na bilhin sa ibang bansa para talaga sa kanya. Thank you. Naluluhang ani ni Safira. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakatanggap ng isang regalo sa ibang tao. Noon kasi, kapag magse-celebrate siya ng birthday niya, ay ayaw niya ng gift dahil para sa kanya. Aanhin pa ba niya ang regalo kung mayaman na siya? Bali wala na lang yun sa kanya. Can I dance with you my lady? Nakayuko na tanong ni Daryl sa dalaga. Kaagad na inabot ni Safira sa binata ang kamay niya at nakipagsayaw siya rito. Dahil may mga tumutugtog naman na sinadya nitong bayaran para sa first mansari nila at sa first date nilang dalawa. Alam mo ba na ang ganda-ganda mo? At unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong may kakaiba na akong nararamdaman para sa'yo. Mahinang ani ni Daryl. Talaga? Kaya ka ba pumayag kagad nang sabihin ko na gusto ko ng anak? Anya sa binata. Yes. Pag-amin ni Daryl. Dahil ayokong sa iba ka bibili ng sperm para lang iturok sa'yo. Dahil sa akin ka lang. At walang ibang lalaki sa buhay mo kung hindi ako lang. Mapang-angkin na sabi nito habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Akin ka lang. Promise me that. At ayokong may ibang lalaki na umaaligid sa'yo. Lalo na yung Gino na yun. Hindi man niya sabihin. Alam kong malaki ang pagnanasa niya sa'yo. Ani Daryl. Parang kiniliti ang puso ni Safira nang sabihin niya ni Daryl. Sa halip na pagsabihan ng binata, ay parang nagustuhan pa niya ang pagiging possessive nito sa kanya. I promise, kayo lang ng anak ko ang lalaki sa buhay ko. Pangako ni Safira. Mas lalo pang hinapit ni Daryl ang bewang ng dalaga at ininikit sa katawan niya hanggang sa namalayan na lang nilang naglapat na ang mga labi nilang dalawa. Matapos ang kanilang dinner date, ay hindi na muna pinauwi ni Daryl ang dalaga. Alam ng magulang nito na hindi niya iuwi ang dalaga. Kahit ang anak nila ay alam nito na hindi makakauwi ang mami niya. What? Ba't Daryl?
Tsak na hanapin nila ako ron, lalo na yung anak natin. Tarantang sabi ni Safira. Don't worry baby, pinapaubaya ka na nila sa akin, kaya't no worries. Pero hindi na naituloy pa ni Safira ang sasabihin niya nang selyuhan ni Daryl ang labi niya ng halik. Mahina pa siyang napaungol nang mahuli ni Daryl ang dila niya. Gusto niyang patigilin ang binata sa ginagawa nito pero ayaw ng katawan niya. Unti-unting pumasok ang kamay ni Daryl sa suot niyang dress. At nang maabot ang bra niya ay mabilis nitong tinanggal ang lock noon. Dahil expert na ang binata sa ganoong gawain, ay alam na kagad nito kung papaanong baliwin ang dalaga para hindi na siya nito matanggihan. Patuloy lang ang halikan nila hanggang sa tuluyan ng naangkin ng binata ang dalaga. Pagod si Safira kaya mabilis siyang nakatulog. Habang si Daryl naman ay nakangiting niyakap ang dalaga mula sa likod. I love you so much baby. Good night. Bulong niya sa dalaga bago rin siya natulog habang yakap ito. Ano? Naibigay mo ng bataan kay Daryl? Ay! Napatakip ng kanyang tenga si Safira nang tumili ang bakla niyang kaibigan. Kung ganun ay nakatikim ka na ng langit. Ang rupok mo, girl! Natatawang sabi ni Jassy. Gaga ka! Tumahimik ka nga't baka marinig tayo nila mommy. Saway niya sa kaibigan. Ay sorry. Pero girl, sa totoo lang, masaya ako para sa'yo. Thank you Jazz. Tunay ka talagang kaibigan. Anya habang niyakap ang bakla. Ilang araw lang ang nagdaan ay kaagad nang nagpropose si Daryl sa dalaga. Nakaagad naman itong tinanggap. Hindi natanggap ng ina ni Daryl na ikakasal na siya sa ibang babae. Kaya't umalis ito ng Pilipinas nang hindi nagpapaalam sa kanya. Huwag ka nang malungkot. Nandito naman kami. Pamilya mo rin naman kami kaya't hayaan mo na. Sa ngayon lang yan galit sa'yo. Pero darating din ang araw na maiintindihan ka ng iyong ina. Ani Elena sa binata. Naaawa siya rito. Pero may mga tao talaga na hindi mo mapipilit na tanggapin kung sino man ang gusto mo. Sa paglipas ng mga araw, ay naging abala ang dalawa sa darating na kasal nila. Siniguro nila na magiging maayos ang lahat. Nakapublish din ang kasal nilang dalawa. At dahil kilala pareho ang pangalan nila, ay marami ang gustong saksihan ang pag-iisang dibdib nila. Ito na bang lahat ng yon? Tanong ni Jassy sa kaibigan nang makita ang mga box ang susuotin nila. Yes, Jazz. Gusto mo makita? Mabilis na tumango ang bakla kaya't binuksan ni Safira ang kahon kung saan nandoon ang kanyang gown. Oh my! Ang ganda talaga ng gown mo, girl! Puri ni Jassy sa gown ng kaibigan. Totoo kasi na maganda ang gown niya dahil gawa yun ng isang sikat na designer, kung saan ay si Daryl mismo ang pumili para sa kanya. Si Daryl talagang pumili niya at nagustuhan ko naman siya dahil parehas naman kami ng taste pagdating sa mga damit. Oy! Ang haba talaga ng buhok mo, girl! Hindi ka lang nakapag-asawa ng pogi at CEO pa. Isa pa itong mabait at mapagmahal na ama at nobyo sa'yo. At bukas, isa ka ng ganap na sarmento. Ngumiti lang si Safira. Ni minsan na hindi niya naisip na magpapakasal sa ama ng anak niya. Dahil ika nga nila, pag puso na ang kumilos, mapapa-oo ka na lang talaga. Kinabukasan, maaga pa'y ginising na ang lahat. Walang hindi excited sa magaganap na kasal nila. Maging ang mga mag-aayos sa kanila ay excited din. Gosh, ang ganda talaga ng bride. Puri nung isang babae kay Safira. Maging si Safira ay halos hindi niya nakilala ang sarili habang nakaharap sa salamin. Dad, are you okay? Tanong ng anak ni Daryl sa kanya. Kanina pa kasi siyang lakad ng lakad sa loob ng simbahan. 7:00 pa lang ay nandun na ang mga ito kasama ang anak niya. Nagsidatingan na rin ang mga bisita nila. I'm okay son, don't worry. Ani Daryl sa kanyang anak. Pero ang totoo ay kinakabahan siya ng palihim. Malungkot para kay Daryl na wala ang kanyang ina sa araw ng kanyang kasal. Pero hindi pwedeng nakadepende lang siya rito. Mahal niya ang kanyang ina pero mahal din niya ang kanyang magiging asawa. At ang anak nila.
Kaya kahit wala ito'y hindi hadlang ang kanyang ina para hindi matuloy ang kanilang kasal. Eksaktong 9:00 nang dumating ang kanyang bride. Kaagad naman ay inumpisahan ang kanilang kasal nang dumating na si Safira. Malungkot ang magulang ni Safira na wala ang ina ni Daryl sa kanilang kasal. "It's okay son, I'm here. Ako ang magiging ina't ama mo sa araw na ito," ani Samuel sa kanyang anak. Mabigat man ang kalooban ay pinilit ni Daryl na maging normal dahil iyon ang araw na hindi na siya magiging malaya pa. "Maraming salamat, Dad." Tinapik lang ni Samuel ang balikat ng anak saka siya humiwalay dito. Mabilis na tapos ang seremonyas ng kasal. Habang nagsasayang mga ito at busy sa picture taking, ay may isang nilalang naman na nasasaktan habang nakatingin sa bagong kasal na masayang masaya. Matapos pahira ng mga luha niya, kaagad nang umalis si Sue sa kinaroroonan niya. Ayaw niyang makita pa siya ng mga ito sa kasal nila. Masakit man pero tinanggap na niya na hindi talaga para sa kanya ang binata. Napahid ni Dina ang luha niya nang makita ang anak na ikinakasal kay Safira. Naka-live kasi ang kasal ng dalawa, kaya kita niya mula umpisa hanggang sa natapos ang seremonyas. Gusto niyang magsisi kung bakit mas pinili niyang iwan ang anak sa mahalagang araw sa buhay nito. Pero wala na siyang magagawa dahil kinain niya siya ng galit. At hindi niya matanggap na hindi ang gusto niya ang nasusunod. Nang makita ni Dina ang apo sa anak niya, ay napangiti na lang siya. Dahil kuhang-kuha ni Darwin kung anong mukha ng ama niya noong si Daryl pa lang maliit. "Happy?" "Of course. Thank you." Nakangiting ani ni Safira. "Congratulations, Mr. Sarmiento and Mrs. Sarmiento. I'm sorry about dun sa nangyari sa airport. Masyado lang kasi akong nainsulto na inayawan ako ni Safira pero nagkaanak siya sa iba." Hingi ng tawad ni Gino sa mag-asawang Sarmiento. Malugod namang tinanggap ni Safira ang paghingi ng tawad ni Gino sa kanya. Batid naman ito na seryoso ito sa paghingi ng tawad sa kanya. "Congratulations mga anak! Masaya ako para sa inyo. At sana gabayan kayo ng nasa itaas nang malagpasan ninyo kung ano man ang mga problemang darating sa pagsasama ninyong dalawa." "Maraming salamat po, Ma'am," sabay na sabi ng dalawa. Matapos nilang pumunta sa reception ay kaagad nang nagpaalam ang dalawa dahil sa ibang bansa ang honeymoon nila. 1 linggo lang silang mawawala dahil parehong busy ang dalawa sa kanilang mga negosyo. Makalipas ang ilang taon sa pagsasama ng dalawa, ay muling nakabuo ng anak sila Safira at Daryl na siyang lalong nagpatibay sa pagsasama nilang dalawa. Tuluyan na rin na si Daryl na lang ang humawak sa kumpanya ng asawa niya para mas mapagtuunan nito ng pansin ng anak nilang dalawa. Hindi naman tumutol si Safira dahil tama naman ang asawa niya. Masigit na mahalaga sa kanila ang kapakanan ng dalawa nilang anak. 5 taon na ang anak ni Daryl na pangalawa at hindi pa rin sila nagkakaayos ng kanyang ina. Kaya't nagpa siya si Safira ng mga ibang bansa pa. Hindi man siya matanggap ng ina ng asawa niya. Taos-puso naman na pinatawad ni Safira ang ina ni Daryl at ibinigay dito ang respeto na para sa kanya. "Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin kahit hindi kita tanggap bilang asawa ng anak ko." Nagkabulol-bulol na sabi ng biyenan niya. "Mahal ko po ang asawa ko at mahal ko ang mga taong mahal niya. Kaya't magpagaling na po kayo para makabanding mo ng 2 apo mo," ani Safira sa kanyang biyenan. "Salamat, iha." Niyakap ni Safira ang biyenan saka ito pinakain ulit. Masaya si Daryl na magkasundo na ang asawa niya at ang kanyang ina, na noon pa man ay pangarap na niya. Wakas.